laki ng mga alon. Pag kumalmo yan, papat na kitang. Nag-umpisa na naman. Taon-taon talaga oh. Ang solusyon talaga dyan, dapat yung mga nagtatapon sa ilog, dapat hulihin yun. Ha? Talakitok, talupak. Ano bang nangyari sa akin? Ang putang ina, kasi malala na talaga nangyari sa akin. Hi guys, alas 7 ng umaga. Ito ang aking breakfast. Ba't lumubo? Ulan mo. Ang init. Nakakasasaing na kasi. Walang bahaw eh. Wala akong maisangag. Napuyat ako gabi. Kakabantay kay JJ. Kasi kami dalawa lang nandito. Hanggang mag alas 12 dahil sila, lahat sila nandun sa Lamay. Sila misis kasama yung sila Rhea. Namatay kasi ang tatay ni Jan. Pinakamahirap talaga dito sa Pinas. Kung wala ka naman sa probinsya, ang probinsya talaga. Ito kasing Nasugbu, hindi naman ito talaga yung katulad sa ibang mga probinsya na malayo sa Kabihasnan. Kasi malapit lang sa Maynila malapit sa Cavite. No, sa part, ang Batangas kasi hindi na siya, may mga part ng Batangas na yung malapit lang sa Kamaynilaan. May tawag doon na hindi siya ganoon katinding probinsya. Parang ang hirap kumain ng ganito kaaga. Parang almusal ng heavy. Mga nagtatrabaho na kailangan gumising ng maaga. Iwan ko na. Nagising ako ng alas 6. Nung magluto ako ng ham, magprito ako ng spam, ham, biglang umulan. Dapat may mga pain kami noong nakaraan, di ba? Hindi nakabili ng pain. Tapos kahapon, may pain na sana. Hindi na ako bumili. Hindi na ako nagpabili. Kung nagkataon, ganito sana ang ma-experience namin. Uuwi kami, abutin kami ng ulan. Ang hirap. Tagal. Ito, hubusin ko ito. Tatlo. Pero mainit na tubig na ako kanina. Pang-5 araw ko na hindi uminom ng alak. Pang-5. Iniisip ko pa kung hindi ba ako nakapag-desisyon kung itutuloy ko ba ng kahit 3 buwan, 5 buwan. Ganun pa naman ako mga kasi, ang tibay ng pamigil ko.
Pag sinabi kong hindi ako iinom talaga, hindi talaga ako iinom. Nakaya ko 1 taon eh. Try ko kaya ng mga 1 month. Teka, wala ba mga okasyon? Try natin. Hindi ako inom ng ano ngayon? July 17 yata. Hindi ako inom hanggang ng alak hanggang August katapusan. Try natin. Iba talaga ang kanin. Kaya din mo kayo yun, 1 buwan kalahati. Kaya yun. Sulit nung lumalaot kami na dire-diretso kasi alis ng gabi, so hindi na ako nakakatulog ng maayos. Magdamag yun. Pag uwi nakakatulog lang ako, pero nagigis mga 2 oras lang, tapos sinisikap ko lang, pinipilit ko na makatulog ng bandang hapon kahit mga 1 oras lang. Minsan hindi ako nakakatulog talaga, so gabi laot na naman, straight yun. Kaya talagang bumagsak yung timbang ko, bagsak ang katawan ko. Hindi maganda ang sunod-sunod na puyat talaga. Kaya nung hindi kami nakalaot, nandito lang ako sa bahay, vlog din, lumalabas din. Pero nakakain ako ng maayos, nakatulog ako ng maayos. Bumalik na naman ako sa 70 ngayon. Mag-70 na naman ako. Kaya pinakaayaw ko lumagpas dun. Ang problema sa nung malakas akong kumain, walang ano ba, parang pag malakas kang, marami kang kainin, parang ang bilis mo rin magutom. Parang ganun din naman, kasi hindi maganda sa bituka yata yun. Ito namang nagkukontrol sa pagkain, kain naman ako ng kain, mayat maya, wala rin ganun din. Kaya lang, nung pagkukontrol ko ng pagkain, sa sarili ko lang, walang nag-advise, walang professional na nagsabi sa akin. Kumbaga, basta bara-bara na lang to, wala talagang mga, hindi talaga ako tinuruan ng mga ano. Walang nagturo sa akin na ganito ang kainin mo, ganito ang gagawin mo. Wala, hindi ako nag-undergo ng ganun. Kasi, kumbaga, sinubukan ko lang i-disiplina ang sarili ko. So, hindi ko alam kung tama ba yung mga kinakain ko. Ano lang, yung mga, wala akong binawal na pagkain sa sarili ko. Binawasan ko lang yung mga kinakain ko. Pero, ganun nga, wala din. Kasi, tulad ito, kain ako. Nakatatlong spam ako, at saka yung itong, anong tawag ito? Sliced bread. Kasi wala pang kanin. Pero pag nagsaing sa Ria doon, magluluto ng ulam, yung mamaya kakain doon. Wala rin. So ito, dapat nagkakape na ako ngayon eh. Ang sarap magkape pag ganitong umuulan, kasi hinigil ko rin pati kape. Ang gagawin ko ngayon, tapos akong kumain, inom na akong tubig, uupo ako dyan, nanood akong Netflix, o kaya meron ng HBO eh. Kasi hindi ka rin ako nakakalabas para mag-vlog. Ibang gagawin. Bahala ko sana kayo na mag-rides dahil nandyan na yung aking spicy sniper.
yung Aerox, andun na ulit kay Raya Patch. So, ayos na daw. Kiramdaman ko pa yung manubela. Kung may kabig pa rin ba, may palag din. Pero tingin ko baka amukin. Kaya gusto ko siya i-drive mamaya. Sana. O ngayon. Kanina. Sa papuntang Kibyang. Kaso umulan. Say, magdi-Netflix ako eh. Diba? Yan lang. Isang movie lang. Pero pag tumila ang ulan, labas tayo. Eh, mahirap tumila. Di ba sa tumitila eh, mga kasol? Kahapon, nung isang araw, maghapon eh. Google TV. Grabe, kakaiba na talaga ngayon. Dati may cable pa. Ngayon, wala na. Puro wifi na. Yan. So, ito yung kinagigiliwan ko ngayon mga ka-showard, oh. Dati, diba, yan may Netflix. Eto, yun, oh. Yung HBO Max na yan. Diyan naman ako nanonood ngayon. Ah! Predictable. I just thought maybe I just find a place that's a little earthier. Thank you. Please accept my apologies. I wouldn't make it personally. Now, Sa akin mga kaswal, lagi ko, tuwing araw-araw lagi kong hinahantay magising si JJ. Tagal magising na naman ngayon, oh. Mag alas 9 na nga. Oh. Gisingin ko na kaya. Siguro, alas 2 na natulog yung batang yan. Diyos po. Wow. Check natin ang perimeter. Kumusta kaya? Biruin mo kung... Yan sasabi ko pag lumahod kami, hindi kami dapat maabutan ng alas 8. Dapat makauwi na. 9 na kasi ang lakas na lumalakas talaga eh. Ba? Iobit. Aga lang eh. Wow. Oo. Linis na naman dito. Nagwalis na naman siguro si Iobit na ng umaga. Ha? Pumasok ba ang bagyo? Wala talaga. Wala na eh. Tag-ulan eh. August pa yan. September ako mo inom ulit. Asan yung malaking barko? Wala na? Yung dito wala ah. Baka bumiyahe na. Nakakahakot na ng buhangin. Still mga ka-snowbird, wala na talaga. Wala pa. September, baka kakatutuwa ito yung sabi ko September na lalabas. Wala pa. Eh, kalahating ano na yun. Na ko niya, nakalma. Ito dong. Tutuhanin ko na sinabi ko na pag kumalma yan, papat na kitang. Pwede pa batang ano? Iba ito. Nalimot ni Kuya Obet. Wah, bumao na naman yung iyong kubo. Ang iyong payag, bumao na naman sa buhangin. Naku, dami na naman basura no. Ah! Tangina. Ayan, ito na yata yung umpisa ng mga basura. Ayan ang mga sewers, nag-umpisa na naman. Taon-taon talaga oh. Aw! Na! Oh! Sa tingin ko mga kasal, opinion ko lang to ha. Habang buhay na sigurong ganito. Habang buhay na to kasi hindi na uubusan ng mga ganitong basura ang ilog eh. Nandiyan lang yung ilog. Tingnan mo, tuwing lumalakas, pag may mga baha yan eh, kayang kulay, chocolate baha ang ilog yan eh. Oh. Kailan kayo mangyayari na babaha ang ilog na walang ganito? Dito na pupunta lahat eh, hanggang dun yan oh. No? So, hindi solusyon yung mga naglilinis dito, yung mga maglilinis dito.
Ang mangyayari kasi to bayanihan pagkatapos ng bagyuhan. Ano yan eh, lahat ng mga tao nagtutulong-tulungan yan, kanya-kanya, no? Kanya-kanya kaming kanya-kanyang linis. Wala, hindi solusyon yung ganun. Ang solusyon talaga dyan, dapat yung mga nagtatapon sa ilog, dapat hulihin yun. Hindi yung basta-basta mga nagtatapon sa ilog na yan. Tingin ko mga malaking mga ano din yan, mga tindahan siguro yan. Sa asal makikita yung mga wala namang mga ganito sa kagubatan eh, sa bundok. Yung mga plastic na yan, wala mang ganito sa bundok eh. Sinong lulutas niyan? 'Di ba? Nung una pagka may mga ganito, nababas pa yung mga tao dito sa amin dahil kalat daw. Kaya ako lagi kong minumura yung mga nagko-comment na pagka ito yung mga basura to, yun. Galing yan sa dagat eh, ay sa ilog. Paano lulutasin yan? Kahit paanong linis-linis sa bayanihan dito, kapag nagbaha eh ganun talaga, may mga basura talaga dito eh, galing yan sa ilog eh. Ang tanong kung saan galing sa ilog yan? Bakit may mga basurang ganyan sa ilog? Diba? Pag maglandfall pa yung bagyo at nako, baka mamaya mag-umpisa na naman yung tambakan. Ganito mga buwan yun, oh. August, July. O yung gabundok ang mga gabundok ang mga basura, pati mga kahoy, halo-halo na yun. Operasyon na naman to dito. Hindi kaya ng ano yung mga kasol, hindi kaya ng may mga barangay, may nakatukang ano yan. May mga nakatukang tagalinis talaga, beach cleaner. Pero hindi nila kakayanin yung ganyan karaming mga basura kung ano. Sila lang dapat talaga dyan bayanihan. Pero mag-umpisa magbayanihan yan kapag matapos ang bagyuhan. Kasi kung useless eh, kung maglilinis ka ngayon eh marami pang basura ang darating dyan. Kakaiba nga itong lugar na to dito. Kakaiba sa lahat. Ano yan? Ha? Nalimot mo? Ang laki ah. Ha? Talakitok? Talupak? Talupak. May amoy na. May amoy na? Balik niya sa dagat. Nalimot ni Kuya Obet. Kakainin ng mga kapwa isda yun. Ano yan? Pagkatapos ng bagyuhan, kapag clear na, yan, saka na kanya-kanya kaming ano dito, linisan. Doon sa lugar namin mga kasoward, lalong-lalo na doon sa lugar ni Lolo, kahit bumaha doon, may mga makikita ang mga ilang mga basura, pero hindi katulad dito. Yung kahit na gaano kalakas ang baha, wala ka talaga, hindi mangyayari yan ganito. May mga alod lang, mga siguro mga tapon-tapon ng mga batang maliliit, pero yung ganyan karami wala. So itong kahabaan ng ilog dyan, mayroon talaga mga doon sa taas siguro kung saan nun banda. So malamang may mga nagtatapon dyan. Yan dapat ang isa sa mga tutukan ng gobyerno, kasi nature yan eh, no? Kung sino man nakaka-assign dyan yung mga sa mga basura, sigurado ako 100% ako naniwala ko na may mga nagtatapon ng basura sa ilog, kasi kakaiba, dami eh. Dito naman galing si ano dito, si Nanay Soward. Galing si Nanay Soward. Si Kuya Obet ang female version ni Nanay Soward, kasi naka-SJJ. Grabe, nakatulog ako alauna yata. GG, tulog gising pa eh. Yung mga kasword, i-road test ko lang to kung okay, nawala yung palag niya ng bahagya. Hindi lang bahagya, nawala talaga. Pero may inayos lang si Raya Patch dito, pero ang sabi niya talaga yung gulong ang may problema, kaya nagkakaabig siguro, dahil yung aking gulong sa likod ay 20 na lang daw pala ang hangin.
Wala pa akong ginalaw sa motor na to eh. Maliban dun sa tensioner, yung nag-rides kami sa Nueva Vizcaya na nasiraan ako ng tensioner sa bandang Nueva Ecija. Yun lang. At lahat wala na. Gulong, simula nung kinuha ko tong motor na to, never ako nagdagdag, nagbawas ng hangin. At yung unahan naman ay sabi okay naman daw ang hangin, yung sa likod lang. Tapos baka sabi nga pakiramdaman ko muna kasi baka yung bearing daw. Pero sa ngayon daw gamitin ko muna na inayos na yung gulong eh, dinagdagan ng hangin. Tapos medyo nawala nga yung ano, palag. Hindi na siya katulad nung nakaraan kasi talagang may parang biglang kabig na talaga siya kaagad. Ayos naman. Ito. Doon sa mga nag-comment na marami nag-comment na mas maganda daw ang ADB. So subukan ko muna, hindi ko pa na-drive yung ADB hiramin ko yung kay Dang. Tapos subukan ko rin yung PCX. Susubukan ko rin ang NMAX. Titingnan ko kung saan ako mas komportable. Aerox kasi nagamit ko na eh. Sos, kaya na ba ako nag-antay sa'yo? Pangit. Ha? Mag-rides lang ako. Ha? I-road test ko lang to. Nakalatag na dito lahat? Hindi, ikaw na maglatag. Sige. Yo, ADB oh. No, PCX din oh. Talsek. Iba lang talaga ang hatak ng motor na to. Yung Aerox naka 116 ako kahapon eh. 116. Pero ito kasi saglit lang yung 116. Pero sa comfort driving walang sinabi to sa Aerox. Aba, buntis pa. Maganda. Comfortable lang talaga ang Aerox. Pero sa tingin ko mga kasort, mas comfortable talaga yung ano, yung mga NMAX, yung mga ADB, PCX. Subukan natin soon. Pero hindi ko pa nasubukan yung bagong version ng Aerox eh. Ito kasi ang kagandahan nitong mga motor na to, monoshock kasi to. Ayan o, hindi ganito ang power ng Aerox. Ayan o, maganda o. Yan o. Nawala nga yung palag niya o. Nung ito, pag ito kasi kabagal ang takbo, ramdam na ramdam ko na yung palag. Na trail ba naman itong motor na to kasi.
Papakondisyon ko lang yung blue. Yung blue ko na sniper, yung ginagamit ni Tatsuki. Kasi baka magkasiguran ako, gusto ko nang isama ko si Kabungot. Yun ang gagamitin ko. Or kuha ako ng bagong motor. Kuha ng bagong motor ang puto. Titingnan, mamaya dadaan ako ng Yamaha. Titingnan ko kung may bago pang sniper. Kung wala, titingnan ko kung anong magandang motor. Pang long ride ba? Pang long ride. Ngayon pupuntahan lang ako mga kasoward. Gusto ko makita ay may landslide daw, landslide doon sa Calabarzon. Pero hindi talaga Calabarzon yun, ano yun, East-West Road. Pero dito ako dadaan sa may papuntang Kabyang kasi mas maganda ang kalsada dito eh. Signal. Takot. Saan ang tayo kay Raya Patch? Kung hindi pa siya nakaalis, maaga umalis yun. Ay, wala na, nakaalis na nga. Wala na, nakaalis na. Kasi pinakuha ko na yung gagamitin niya dapat tong si Spy. Gagamitin dapat ni Raya Patch to. Kahapon sinabi niya sa akin na gamitin daw mo yan Laguna ba yun? Eh sabi ko baka mas komportable siya dun sa Aerox. Daanan niya na sa bahay, kaya dinaanan niya na. Iwan ko lang yung ganun-ganun yan to eh. Napalag to eh. So normal yung makita kasing sniper talaga. Yan ang problema niya. Lahat ng mga sniper ko simula nang bumili ako ng sniper, hindi ko alam kung pang ilang sniper ko na to. Ang nagiging problema niya talaga ay isa yung yan o. Oh
Yan, hindi ko pa napaayos yan. Pero yung pagkanong ano niya sa kanyang ano niya lang. Pero magbago pa, hindi naman ganyan. So lahat ng sniper ko nakakaranas ng ganun. Delikado to. Ayos na mga kasawad, okay na. Umukay na ulit ang takbo niya. Ayos na eh. Ay hindi ang takbo, yung ano, yung manibela niya, nawala yung palag. Hindi ko pala na-check yung gulong. Ginanon-ganon ko, wala ba naman. Yung pala, kala ko matigas pa. Ibay pa. So yung mga kasawad, no, itong motor na to, ang alam ko nilagay ko sa bag ko yun eh. Tangina, hindi kayo nalaglag yun sa biyahe? Wala din. Tingnan nyo doon sa labas. Tangina. Saan na ba? Nilagay ko yun sa bag eh. Bakit? Imposible namang malaglag yun. Nakasarado naman to. Tangina. Nawala yung GoPro kong isa. GoPro 12 yun. Kasama yun sa ano, kasama sa oh. Ay putang, saan nakalagay yan? Ibang bag na naman yung pinagtuksokan mo yung battery. Saan ko nilagay na bag? Ready ni sa bag na to, oh, yung nasa upuan na bag. Ano ba nangyari sa akin ng putang ina? Sige. Ah, sige. Loh, tang ina nga kasi malala na talaga nangyari sa akin. Kinabahan ako, akala ko nahalaglag. Nilagay ko yun sa ano, bag eh. Ibang bag pala yung nilagyan ko. Doon sa kabilang bag. Ano ba yan? Grabe na ang ano ko. Pagkahuli ko. Yung GoPro 12 pa naman yun na inayos ni TJ. Kasi sigurado akong dito ko nilagay. Ay, nilagay ko sa bag. Akala ko ito, nandito yung aking ano eh. Nandito yung mga battery oh, lahat. Katanga ko ah. Biruin mo na ilagay ko sa ibang bag yun. Paano nangyari yun? Ito nga gagamitin ko. Hindi na ako tutuloy dun sa may landslide kasi umuulan eh. Baka mamaya madisgrasya ako dun. Sa ito yung sinasabi ko, yan, dito na lang. Gagamit sana ako ng ibang GoPro, yung 12 kasi nakalagay yun sa tripod. Ito yung ibig kong sabihin mga kasulad nung kanina sinabi ko, yung motor na yan, wala pa akong binago dyan. Bukod doon sa tensioner, yung nakapanood sa akin sa biyahe namin sa Nueva Vizcaya. Pero simula binili yan, itong side mirror, sinubukan ko itong palitan pero binalik ko rin yung original. Ito yung original niya, inayos ni Tatsuki. Ang simula ng binili yan, never ako nagdagdag ng hangin. Biniyahe ko na lang kung saan yan. Never kong binawasan, dinagdagan. Never kong binawasan, dinagdagan.
Kadena lang ang napalitan, yung original pala. Napalitan pala kadena yan. Tapos yung mga brake pads, yan. No. So kahapon lang to, ayun nung pinaayos ko kay Rhea Patch, yun nga, inaayos niya yung gulong. Mababa na pala ang hangin. Yung sa unahan walang problema, okay. So chinek niya lahat to. 2 years, magto 2 years na to eh. Chinek niya lahat. Napakaganda pa. Wala pang problema. Yun lang problema yung sa manibela, yung nagkakaroon nga siya ng kabig. Sabi ni Rhea Patch kasi pagka ang gulong sa likod ay ano na, sobrang lambot na, naapektuhan talaga ang nagkakaroon ng kabig, talaga naapektuhan sa manibela. So ngayon ang ginawa niya, chinek niya yung manibela, meron lang siyang inadjust dyan, tapos hinanginan. Ang sabi niya sa akin ay baka dahil lang dun sa gulong. Ngayon subukan ko muna magpalit ng gulong. Actually maano pa to, makapal pa to, pero medyo nagkaka-flat na kasi siyang ibabaw niya, oh. No, nakabiyahe to ng malalayo eh. Ayan o, katulad yun o. So siguro papalitan mo na to. Tsaka ito. So ngayon, sa pagdadrive ko ngayon, wala siyang ano, nawala yung kabig, nawala yung palag. Nararamdaman ko lang naman yung pagkamabagal ang takbo. Pero yung ganito hindi nawawala yung, ewan ko bakit kaya nagkaganon yung sniper pag binitawan mo. Pero nung bago pa yan, wala, smooth na smooth. Pero gaya ng sinabi ko kanina, lahat ng nakailang sniper na ako, kasi sniper lover talaga ako. Kahit pa may issue man o wala, may mga ganon, di ako napapatinag sa ganun, talagang bumibili ako ng sniper. Lahat ng sniper ko nakakaranas ng ganun. Siguro dahil na rin ako, alam niyo naman, makaskasero rin ako mag-drive. Minsan sa mga rough road, dire-diretso din pag nag-rough road. So yun yung mga isa sa mga nasa handling din siguro. Pero mga kasoward, ang motor, kung gusto mo nang hindi magkaroon ng problema, huwag mong gamitin. Huwag kang bumili. Kasi hanggat ginagamit mo yan, magkakaroon talaga ng problema yan. Kaya nga may tinatawag na maintenance. Kaya okay lang. Kasama talaga sa buhay ng pagbumotor yun, na magkakaroon ng problema. Katulad dito, inabot tayong ulan, oh. Patay. Basa ng cellphone ko. So ang gagawin ko, babalik na lang ako. Kasi umuulan eh. No. Tutulin ah. Ina. Yan oh. Ang purpose ko kasi ngayon sa pagsagala ko to ay iro-road test to. Tapos pupunta ako dun sa may east-west road kasi may balita kasi na nagka-landslide doon, gusto ko makita. Ang problema naman, umuulan. So ayaw ko nang tumuloy doon kasi baka abutin, baka mag-landslide ng matabunan pa tayo doon, madisgrasya pa tayo. So wag na, babalik na lang ako. Maliligo na, basa na rin ako eh. Ayan oh. At least okay na siya. Tapos yung aking enduro mga kasoward, ipapamotard ko kay Rhea Patch. Pina-estimate na 30,000 ang magagastos. Alright, alamig! Ba't dito tuyo? Doon sa unahan ulan. Ang weird ng panahon na. Ala, tuyo-tuyo oh. Ang bihira. Doon lang ako sa unahan eh. Wala pang 1 kilometro yun eh. Daan na lang tayo sa lambak ng pangarap. Dito ulan. Dito tuyo-tuyo. Alang ya, tatampay sana ako dyan eh. Uwi na lang tayo. Oh, dito ako tambayan ko eh. Wala rin. Hindi makapagkwento-kwento dyan. Ano niya no? Ay nako, tara uwi tayo. Ayusin ko lang yung cellphone ko mga kasword at mababasa to. Itong bag na to, ang nagbigay sa akin ito ay si Kuya Boy Pacho.
Japper sniper, sa hamon di umaatras. Helmet ang corona, motor ang sandata, bitbit ang pangarap, taglay ang tiwala. Bawat vlog ay kwento ng isang ama. Rider sa umaga, haligi ng pamilya, kaibigan mong tunay. Sa hirap at ginhawa, di ka iiwan kahit gaano pa kabigat ang dala. So weird ka talaga, sa galing at tapang, siya'y pambihira. Laban sa buhay, siya'y inspirasyon, ama ng tahanan, sa puso'y may layon. Si Mary ng reyna, siya ang hari, buo ang pamilya, sa hirap man o saya. Buong loob, mabuting puso ang ipinagkaloob. Hindi lang basta vlogger, isa ring magiting na rider. Nasa kwento ng buhay, pag-uwi sa bahay, yakap ang asawang laging nakaalalay, at mga anak na nagbibigay ng kulay sa mga pangarap. So weird ka talaga, sa galing at tapang, siya'y pambihira. Laban sa buhay, siya'y inspirasyon, ama ng tahanan, sa puso'y may layon. Si Maria ng reyna, siya ang hari, buo ang pamilya, sa hirap man o saya. Sa bawat trip ng makina, kasabay ang panalangin. Nasa dulo ng biyahe, tagumpay ang abutin. Hinding-hindi susuko kahit anong unos. Si Japper sniper ay susulong ng lubos. Oh, so weird sa galing, sa vlog ng buhay palaging may lambing. Hindi lang kwento ng inspirasyon sa masa, vlogger na rider ang matasawa na bida. Si Marian ang kasama sa bawat pag-ikot ng gulong. Buhay nila'y kwento ng pag-ibig at hamon. Kaya kung hanap mo'y kwento ng tibay at lakas, si Japper sniper ang sagot. Walang kapantay sa tapang at wagas. Sa kalsada ng buhay, tumatakbo. Japper sniper, laging nakatayo.
traffic! Traffic na, traffic! Baha na, baha! Ang bihira. Buti na lang talaga hindi ako tumuloy doon sa may landslide. Baka mamaya habang nagbablog ako doon biglang gumuho. Mataas pa naman yun. Tama na, inaabot tayo ng bagyo. Ha? Lakas nga daw. Yeah. Ayos, okay na. Oh, bahala ka na. Hunter. Sarap yan. Hindi mo nabasa yung ano. Yung labas lang, yung labas. Gising na pala si JJ. JJ! Ay! Uy! Bo! Bless, Papa, bless! Ay! Huwag mong ibigay yan. Bless mo na, bless. Basa ako eh. Bless, Papa, bless. Dali! Ligo, gigo, ligo. Sumisapak. Bless mo na si Papa. Tamad. Tamad bumaba. Kiss mo na. Kiss pa. Kiss ako, pakis, pakis. Kiss daw. Kiss Papa. Kiss daw. Kiss ako. Basa ka naman. Ako na, kiss ako. Ay, gising naman yan? Hindi. Kiss ako. May sapak. So, ito yung GoPro 12 na naiwan ko. Dito ko pala nailagay mga kasuward, oh. Ito sa bag na to. Dito ko siya nilagay. Kaya ang dinala ko ito. Tanga. Oh, ito daga. Ayan. Hindi naman siguro makakabasa to. Magandang pagka-silya nito eh. Silyado. No. Sarap sana kumain ng isda ngayon ng sariwa. Tapos may malunggay. Ow! Higop ng sabaw. 11 na pala. Kiss mo na, Papa, kiss. Ayaw ko. Ayaw. Kiss mo na, Papa. Galit ako. Oh, ayaw ko na. Tulog na si JJ. Dali, kiss na. Kiss na. Dali, kiss na.
Sige na. Ako kunin ko yung cellphone. Sige. Dali ko siya pa. Ayaw na tuloy. Ginikis ka na ba naman? Ayaw mo. Sige, kiss na, kiss na. Sa'yo nagsaselfon. Kiss na. Ako din. Ako. Bang mo na, bang. Kailangan yung size ko. Ligo muna tayo.